Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Sa gitna ng lumalalang balita tungkol sa korupsyon sa gobyerno, kung saan araw-araw ay may lumalabas na ulat tungkol sa bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan na nawawala sa mga proyektong hindi natatapos, may isang batang leader sa Pilipinas na piniling tumindig kahit alam niyang mababangga niya ang isang sistemang matagal nang pinakikinabangan ng iilang makapangyarihan. Sa panahong maraming opisyal ang mas pinipiling manahimik upang mapanatili ang kanilang posisyon, siya ay nagsalita, diretsyo, malinaw at walang inuurungan. Ito ay listahan ng lahat ng mga project sa DPWH budget at para sa bawat isang proyekto, may nakalagay na proponent at saka iba pang mga notes. Halos lahat po ng mga congressman at senators ay nasa listahan ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ito ang kwento ni Leandro Antonio Legarda Leviste. Isang kongresista, isang negosyante, at isang bilyonaryo na ayon sa kanyang sariling paninindigan ay pumasok sa politika hindi para yumaman, kundi dahil nakita niya kung paanong winawasak ng korupsyon ang kinabukasan ng bansa. Ipinanganak noong March 18, 1993, si Leandro ay lumaki sa gitna ng politika at impluensya. Ang kanyang ina ay si Loren Legarda, isang veteranong mambabatas at dating broadcast journalist, habang ang kanyang ama naman ay si Antonio Leviste, isang negosyante at dating gobernador ng Batangas. Bata pa lamang siya ay mulat na siya sa mundo ng serbisyo publiko, hindi lang sa entablado ng kampanya, kundi pati sa likod ng mga desisyon kung saan ang pera at kapangyarihan ay madalas mas nangingibabaw kaysa prinsipyo. Sa halip na dumiretso agad sa politika, pinili ni Leandro na mag-aral at magtayo ng sariling pangalan. Nag-aral siya sa Xavier School at kalaunan ay nagtungo sa Yale University sa Estados Unidos upang kumuha ng political science. Sa Yale, mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa kung paano gumagana ang mga institusyon ng gobyerno at kung paanong ang isang sistemang puno ng butas ay nagiging pugad ng pang-aabuso. Habang nag-aaral pa lamang, sinimulan niya ang Solar Philippines. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito, ngunit sa loob ng mahigit isang dekada, lumago ang kanyang negosyo hanggang maging isa sa pinakamalalaking solar energy developer sa bansa. Pagsapit ng 2025, tinatayang umabot sa humigit kumulang 34 bilyon ang kanyang personal na yaman. Dahil dito, madalas niyang sabihin na hindi siya umaasa sa politika para mabuhay at dahil dito rin, hindi siya madaling matakot o mabili. Noong May 2025, tumakbo si Leandro bilang kinatawan ng unang distrito ng Batangas. Nanalo siya sa isang landslide victory at tuluyang pumasok sa Kongreso. Marami ang nag-akala na magiging tahimik siyang mambabatas, isang batang kongresista na mag-a-adjust muna sa sistema. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ilang buwan pa lamang matapos siyang maupo, sinimulan na niyang siyasatin ang mga proyektong pampubliko sa kanyang distrito, lalo na ang mga flood control projects. Ayon sa kanyang mga pahayag, paulit-ulit niyang nakita ang parehong problema. Napakalalaking budget, ngunit mababang kalidad ng proyekto. Mga pader na dapat sana ay mas malalim at mas matibay, ngunit umano'y tinipid. Mga proyektong idinideklarang tapos, ngunit sa aktwal ay nagiging sanhi pa ng mas matinding pagbaha. Habang mas lumalalim ang kanyang pagsusuri, doon niya sinabing mas naging malinaw ang isang pattern. Ayon sa kanya, hindi raw ito simpleng kapabayaan, kundi indikasyon ng sistematikong korupsyon sa loob ng DPWH. Sa puntong ito, sinabi ni Leandro na nagsimula na ang mga hindi direktang warning, mga paalala, mga pahiwatig, at mga mungkahing mas mabuting tumigil na siya. Ngunit sa halip na umatras, lalo pa siyang naging determinado. Noong August 2025, isiniwalat ni Leandro ang isang insidente na ayon sa kanya ay patunay ng lalim ng problema. Ayon sa kanyang salaysay, isang DPWH district engineer na si Abelardo Calalo ang umano'y nagtangkang suhulan siya ng 3.1 milyon upang itigil ang kanyang investigasyon.
Donasyon umano ng mga kontraktor at hindi suhol ang perang dinala kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Base po yan sa pinirmahang counter-affidavit ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Sinabi rin niyang ang halagang ito ay bahagi lamang ng mas malaking kickback scheme na tinatayang umaabot sa 360 milyon. Sa halip na tanggapin ng alok, nakipag-ugnayan siya sa mga otoridad at isinagawa ang isang entrapment operation. Para sa publiko, ito ang unang malaking senyales na seryoso si Leandro sa kanyang laban. Isa siyang bilyonaryo na walang kailangang protektahan na interes at dahil dito, handa siyang isugal ang kanyang posisyon para ilantad ang katiwalian. Ngunit ang pinakamalaking pagsabog ay dumating noong Disyembre 2025 nang ilabas niya ang tinaguriang Cabral Files. Inilabas ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumentong ibinigay umano sa kanya nang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Leandro, ito ay koleksyon ng mga dokumentong naglalaman ng detalye ng umano'y bilyon-bilyong pisong budget insertions sa DPWH mula 2023 hanggang 2026. Sa kanyang paliwanag, ipinakita ng mga dokumentong ito kung paano raw lumobo ang DPWH budget mula humigit kumulang 400 bilyon patungong higit 3.5 trilyon dahil sa mga insertion na hindi malinaw kung sino ang nagpasok at paano naaprubahan. Ayon pa sa kanyang mga pahayag, may sistemang umiiral kung saan may mga incentives na inaalok sa mga mambabatas kapalit ng suporta sa national budget. Ang mga insentibong ito ay hindi laging cash, kundi mga proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso na maaring ipadaan sa iba't ibang ahensya. Sa proseso raw na ito, nawawala ang transparency at nagiging normal ang kickback culture. Hindi naging madali ang kanyang desisyon na ilabas ang mga dokumento. Tinawag ng Malacanang na hearsay ang mga files at hinamon siyang patunayan ang pagiging authentic ng mga ito. May mga opisyal na itinanggi ang pagkakasangkot. May mga mambabatas na nagsabing hindi dapat paunti-unti ang paglalabas ng impormasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nanindigan si Leandro. Paulit-ulit niyang sinabi na handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Ayon sa kanya, ang kanyang layunin ay hindi manira ng tao, kundi sirain ang sistemang nagpapahintulot sa korupsyon na maging normal. Isa sa mga pinakamabigat na sandali ng kanyang pagsisiwalat ay nang aminin niyang kahit ang pangalan ng kanyang sariling ina ay lumabas sa listahan ng may budget insertions. Para kay Leandro, ito raw ay patunay na ang kanyang laban ay walang kinikilingan. Kapag mali ang sistema, kailangan itong ilantad kahit sino pa ang madamay. Habang patuloy ang kanyang pakikibaka, sa Kongreso ginagamit din niya ang kanyang sariling yaman para sa serbisyo publiko. Sa pamamagitan ng kanyang foundation, naglaan siya ng bilyon-bilyong piso para sa edukasyon, disaster relief, at direktang tulong sa mga estudyante at pamilyang nangangailangan. Paulit-ulit niyang binibigyang diin na ang perang ito ay hindi galing sa kaban ng bayan, kundi mula sa sarili niyang bulsa. Sa kabuuan, si Leandro Leviste ay kumakatawan sa isang bihirang uri ng lider sa modernong politika ng Pilipinas. Isang tao na may yaman, ngunit hindi alipin ng pera. Isang politiko na handang banggain ang makapangyarihan kahit kapalit nito ang panganib sa kanyang karera. At isang leader na naniniwalang hanggat may isang taong handang magsalita, hindi pa tuluyang talo ang laban kontra korupsyon. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Ngunit para sa marami, isa na itong paalala na posible pa ring tumindig, posible pa ring lumaban, at posible pa ring pumili ng tama, kahit sa loob ng isang sistemang matagal nang nasanay sa mali.